The concept of God is internally coherent. Yes, okay na po. Okay. Bibigyan ko kayo ng tig-isang minuto para ipakilala yung sarili niyo sa mga nanonood at sa mga kasama natin tonight. So, affirmative, you have 1 minute. Timer starts when you speak. Ayan, so magandang gabi sa lahat, sa mga nakikinig. Di ko alam kung rinig ba yung background music ng nagkakaraoke, pero kung rinig man, sana bear with me na lang dahil yun talaga, hindi natin mapigilan. Tista pala ako. Thank you, thank you. Okay. Na-wave na yung time, Luther? Wave na po, wave na. Okay. Pwede po magtanong, Miss Moderator. Okay, sige. Rinig po ba yung nagbi-video okay or nagkakaraoke? Awkward po kasi kapag rinig. Malinaw yung audio mo. Sige Okay po. naman sa. Thank you, thank you. Okay, negative. Pag ready ka na, start na yung time mo. Yes, ready na po ako. Muli magandang gabi sa lahat. Yuwilday nga pala. Isa po akong atheist at karaniwan lang po ako nakabahagi ng atheist community dito po sa online maging sa tunay na buhay. At sa paksa po ngayong gabi, ako yung nasa panig ng opposition o yung negative side upang igiba at walisin yung pinangangalandakan na paksa nung affirmative na sabi niya, the concept of God is internally coherent daw. Yan po yung igigiba natin. At shoutout po muli sa DevCon, maraming salamat sa mga bossing natin dyan at sa mga lahat ng nag-livestream na gumawa ng paraan para ito ay mapaabot pa sa mas marami. And shoutout ko na rin yung mga kagrupo ko. Yan, Blind and Friends, Babies Cartel. At yan, sana pakinggan nyo yung mga punto namin para yung paksang ito, tuldukan na natin. Yan, maraming salamat po. Okay, maraming salamat. Hinga muna kayo sandali. Paki-reset yung time natin to 10 minutes. Okay. Ready ka na ba, Luther? Yes po, yes po. Okay, good luck. Galingan. Start na yung oras mo kapag nag-start ka na maglatag. Ayan. Sisimulan ko na, no? So, totoo ba ang nakasaad sa banner o yung topic namin na the concept of God is internally coherent or sinasabi lang ito ng mga theists for clout? Ayan, magandang gabi pala. Ako pala si The Notorious Luther's Apo, isang theist at hinamon po ako ni Mr. Yuwilday ng isang debate. At kumasa naman ako. Ayan, affirmative ako sa paksa namin o sa topic namin ngayon na nasa banner, kung nakikita ang banner na nakalagay ay the concept of God is internally coherent. Una, i-define muna natin ang mga terms o elements na nasa banner or nasa aming topic. Ayan, ano ba ang ibig sabihin ng the concept of God? Ang the concept of God, it is viewed as there is a supreme maximally being with the omnis attributes. Alam natin yan, yung omniscient, kineso. Tas, creator and eternal. Yan po ang sinasabi sa the concept of God. Ano naman ang internally coherent? It is something that is logically consistent with all its parts fitting together harmoniously and making sense as a unified whole without contradictions. Ayan. Para mapatunayan ko ang aking punto ngayong gabi at mapatunayan ko rin na tama ang aking tinitindigan na ang concept of God ay internally coherent, ito po ang aking mga arguments at supporting evidences. Ayan. Pahinga muna saglit. Ayan. So first, di ba minention ko yung four omnis ni God, omniscient, omnipotent, omnibenevolent, tsaka omnipresent. Uunahin po natin yung omnipotent, kung logical ba ito or coherent. Ayan. Dinefine po ni Thomas Aquinas ang omnipotence na power makagawa ng kahit ano na logically possible. So, klarong-klaro sa definition pa ng logically possible, if we say logical, coherent. Hindi siya incoherent. Kung gagamit si Mr. Yuwilday ng mga paradoxes kagaya ng the rock paradox, tsaka
square, circle, or ano bang i-mix niya na shape, hindi po yun incoherence sa concept ni God, kundi incoherence sa logic ng gagamit nun. Ayan. Punta naman tayo sa omnibenevolent. Ito kasi yung problema sa omnibenevolent. Paano daw mayroong isang being na omnibenevolent or all-loving na meron ding evil? First po, hindi po contradiction or hindi po contradicting ang love tsaka evil. Pwede po silang mag-coexist. At ang gagamitin ko pong ebidensya dyan dahil yun nga, kung omnibenevolent pa si God, sino ang gumawa sa evil? Ang sagot po natin dyan, yung free will's defense. Ano ba to? Free will's defense ni Alvin Plantinga. Ayan, so yan. Ang pagiging omnibenevolence ni God ay totoo kahit merong evil. Paano ba yan? Yung evil kasi, dulot yun ng ating free will. Kung sasabihin ni Mr. Yuvilday, bakit ba tayo bibigyan ng free will kung magiging lagusan lang naman ito ng evil? Ang sagot po doon, dahil din omnibenevolent si God, ayaw niya tayong maging robot. So ang free will po, hindi po siya hindi po siya innate evil or intrinsic, basta yun. Hindi po evil yung free will. Actually, good thing yung free will. Na-exploit lang po dahil lahat nga ng bagay ay na-exploit. So, punta naman tayo sa omniscience, same concept pa rin. Alam ni God yung logically possible or logically pwede. So, hindi alam ni God yung illogical naman dahil ang concept ni God kapag magiging incoherent na. So, punta tayo sa creator. Kung coherent ba yung concept ni God sa pagiging creator? How can I say na coherent yun? Siyempre, observable yan through science. Kung merong creation, meron ding creator. Si Kuya Yuvilday, creation din yan. Creation siya ng ina niya, creation siya ng ama niya. Pero, paano ba natin masabi na si God ay creator? In a sense, ano ba siya na creator? Ang tinutukoy ko po doon, siya po ang first creator, the uncreated creator, the uncosmos. Alam naman siguro natin yung cosmological argument, tas hindi pa rin yung natitibag ng mga theista. Ayan po, so okay, lang ko. So sa gabing ito, siguro yun na muna, i-wave ko ng aking time. At sana i-meet yun ni Sir Yuvilday ang aking mga latag at hindi po siya pupunta sa God's existence at hindi po siya maglalatag ng paradoxes dahil invalid po yun lahat. Yun lang po, thank you. Okay. Maraming salamat, Luther. Magandang opening statement yan. Now, reset our time to 10 minutes. Bibigyan ko ng 10 minuto si Yuvilday para maglatag naman. Okay. Negative, pag ready ka na maglatag, start na yung oras mo. Huwag magmadali, galingan. Good luck. Ayan, check. Ayan, muli magandang gabi sa lahat, no? At kung naririnig ako, press 1 lang, no? Sa lahat ng mga nanonood ng ng debate na to. Press 1 kung naririnig ako. At press 2 naman, kung napanood nyo na yung unang bahagi, yung part 1 ng John Wick. Bakit po? Kasi yung pangyayari pong ito, parang John Wick din eh. Pero merong kaunting twist. Yung aso po kasi ni Luther, tinumba ko na yun eh. Ngayon, yung amo naman yung itutumba natin. Ngayon, sa paksa natin na the concept of God is internally coherent. Dapat po maalaala natin na hindi lang yung mga tumututol na mga atheists, mga skeptics, mga non-believers ang merong problema dyan. At ito katunayan dito sa ating pagsasama-sama ngayong sa live na ito, kahit sila mismo na mga theist o mga mananampalataya sa Diyos, alam nila meron silang mga hindi pagsang-ayon sa isa't isa ng mga konsepto ng Diyos. Kagaya halimbawa ng Unitarian, ayaw nila sa Trinitarian, di ba? Pero hindi po yan ang paksa. Ito po yung paksa natin. At ito po yung babasahin ko sa inyo. Yan, kung nakikita po, ayan, babaan ko lang yung Ayan, ito po yung isang mabilis na pagbibigay ng pakahulugan sa coherent
Tama po siya eh. Ang pinag-uusapan namin dito kung logically connected at consistent. Ayan. Ito po, pansinin po ninyo ito, having a natural or due agreement of parts, harmonious. Ibig sabihin po, wala pong pagkokontrahan, walang mga problema, harmonious nga eh. Pagka harmonious, ang ibig pong ipunto niyan, ng salitang harmonious, merong pagkakaisa, merong mapayapa na kalagayan. Pero hindi lang basta coherency o coherent yung pinag-uusapan namin, kung hindi yung termino internal coherence. Ang sabi po diyan, ang kahulugan po niyan, yan po ay logical consistency. Walang palya. Yung kaligiran niya, ibig sabihin kasi ng consistency, kaligiran sa Tagalog po. Walang palya, laging logical, no? Hindi malabo, no? Hindi malabo. Clarity siya. Tapos specific sa konteksto. Ano po ba yung kontekstong pinag-uusapan namin? Yung konsepto ng Diyos daw po, yan daw po ay logically consistent. Pero yan ba totoo? Kagaya ng sabi niya, hindi naman tayo aatake ng hindi pasok sa paksa. Eto, namnamin mo to, Luther, at dapat sagutin mo ito. Ito po ay isang review article noong Hulyo 29, noong nakaraang taon lang po. Ang pamagat po nito, The Interaction Problem, ayan, and the Mental Causation. Ngayon, ano naman to? Ano bang ibig sabihin yan? Tingnan nga natin kung ito ba bilang problema may sagot na. Ayan. Ang sabi po, given that despite centuries of debate, ayan o, these fundamental issues remain unresolved and no consensus has been reached. Kawawa naman si Luther neto pag sinubukan niya tong sagutin itong problema na to. Ano ba tong problema na to na wala pa noong dekada-dekada na ng mga pagmamatwiranan o mga debates, wala pa rin daw konklusyon. Hindi pa rin natutuldukan itong problema na to. Ano po ba yun? Ito po, basahin po natin. The status of the immaterial interaction problem, ang ibig sabihin daw neto, how a non-physical mind, sino yan? Yung Diyos mo yan, Luther, yung konsepto ng Diyos mo na non-physical o yung immaterial, can cause physical effects sa materya. O ngayon, anong kalagayan niya? Yung status ika ng problemang ibinibigay ko remains a central unresolved debate in the philosophy of mind. Kaya ito, mabigat po ito, no? Kung papansinin nyo lang. Etong interaction problem daw, nagtatanong po ito ng ganitong pagtatanong. Papaano yung isang immaterial, non-physical, nagkakaroon ng epekto sa materya? Alam naman natin sa mga kwento at sa mga pagpapahayag ng mga team, yung Diyos nila ika, yan ay creator, yan ay merong mga direktang gawi o ginagawa para sa buhay ng tao. Ang tanong ng interaction problem, paano nangyayari yun na yung immaterial na mind, meron siyang kakayahan makipag-interact, kaya nga siya interaction problem ngayon baka sabihin niya, opinion lang ba to ng iilan? Hindi, Luther. The peer-reviewed consensus on the immaterial interaction problem, the classic dilemma of how a non-physical mind can cause physical effects in a material mind, a material body, is that it remains unresolved. Hindi pa nga na yan, problema pa rin yan, Luthers. Kaya kawawa naman yung si Luther kapag ka ito, sasalubungin niya. Kailangan sa debate salubungin yung yung mga argumento No, ito yung panggiba sa iyo Hindi ko naman aatakihin yung mga omni attributes mo. Wala akong paki dyan. Ito inaatake ko yung immateriality. Yung pagiging non-physical, pagiging immaterial ng konsepto ng Diyos mo. Ngayon, anong aasahan natin? Siyempre, dapat sagutin to ni Luther, pero meron pa bang bearing yung mga sasabihin ni Luther? Dekada-dekada na nga na mga usapin. No, hindi ito usapan ng mga lasing Usapan po ito sa philosophy of mind, sa philosophy of religion. Na daw? Unresolved. Wala pa rin consensus. Tapos si Luther mamaya, sasagot siya, hindi, ito yung sagot diyan sa problem. Huyo muna, di ba? Hindi po ito ad hoc Ngayon, kawawa naman yung kalagayan ng affirmative side. Paano niya to sasagutin?
At kapag ka hindi niya nasagot at alagang alam natin hindi niya masasagot dahil nga unresolved pa nga ito, nananatili ito interaction problem. At kapag ka may problem, hindi harmonious yan, bro. Sa makatuwid, ito, nawala ito. Hindi harmonious, hindi coherent. Hindi coherent. At tandaan niyo po, mga mga buzzwords natin, pag sinabing coherence, logical property yan, no? Kaya kung si Luther, no, mag-aapila siya, ang sagot diyan ay hindi natin alam. Ayan ay mystery ni God, no? Mystery yan, hindi natin alam. Hindi mo sinagot to. Ang coherence ay logical property. Ang appeal sa pagiging misteryoso at hindi natin alam o yung transcendence, hindi mo sinasagot yung coherence, hindi property. Ang transcendence, hindi logical property yan. Kaya mauubusan si Luther ng palusot sa atin. Ngayon, anong aasahan natin? Masasagot niya ba to? Hindi. Kaya diyan pa lang, sa latag pa lang na yan, na unresolved, wala pa ring consensus itong interaction problem, alam natin, malinaw, na yung isang immaterial God, no, yung isang spirit, yung isang hindi physical, tinatanong siya, paano ka nakikipag-interact sa materya? At ito, wala pa pong sagot. Sana po nakita ninyo yung linaw at giya ng pagpapahayag ko kung bakit hindi nga internally coherent yan. Merong problema at pag may problema, hindi harmonious. Sa makatuwid, internally incoherent yung konsepto ng Diyos mong immaterial. Yan ang sagutin mo, bro. Maraming salamat po at handa na akong pagpatanong mamaya at handa na rin akong sumagot ng naaayon sa rules. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat. Negative. So, sa lahat ng mga nanonood ngayon, i-follow nyo lang yung mga debaters natin sa kanilang mga TikTok accounts. Si Affirmative ay si Luther's Apo at si You Will Die naman ay You Will Die din sa TikTok. Follow nyo din yung mga nag-stream ngayon ng event natin para naman maging updated kayo sa mga susunod pang events ng Debaters Convention. Now, pahingi ulit ako ng 10 minuto para naman sa rebuttal round natin. Okay. Pag ready ka na, Affirmative, pag nakahinga na at tawag dito, okay na yung latag, bibigyan kita ng 10 minuto para sa yung rebuttal round. Ready when you are. Ayun. Rinig na ba ako? Ayan, hindi ko alam kung rinig na ba ako. Pero ayan, nagkumagana pala yung wifi ko. Una, titingnan natin kung ano ba ang isang argumento ni Mr. You Will Die. Isa lang po, opo. Yung the interaction problem and mental causation. Actually, di ko magets bakit pinunta niya ito sa Diyos dahil ito gawa ito ni Mr. René Descartes at tinutukoy po dito yung metaphysical mind ng human tsaka physical body ng human. Wala pong tinutukoy si Mr. René Descartes ng Diyos dito. So, misuse of reference ang ginagamit ni Mr. You Will Die. Gusto niya pang solusyonan ko ang misuse of reference niya, That's so ironic. Isa kang, hindi ito adhom gaya lang din ni Mr. You Will Die. Isa po siyang formal debater. Ayan. Pero, nagmi-misuse ng reference. Klarong-klaro kapag i-research natin yan, tinutukoy ni Mr. René Descartes, ay hindi po Diyos, kundi human mind tsaka human body. Ayan, it's so ironic na tatawagin niya ang sarili niya na formal debater ko, Formal debater daw. Pero, nagmi-misuse pala ng mga reference. Ayan, so, klarong-klaro, na-invalidate natin yung iisang argument ni Mr. You Will Die na misuse of reference naman. Ayan, so hindi niya naman minute ang aking mga argument. Ewan ko kapag i-meet niya sa rebuttals, pero yung argument na nilatag niya, napakadali. Misuse of reference lang. Ayan, nakala niya nanalo siya kapag magsisinungaling siya. Kung i-misquote niya, kapag i-misuse niya ang isang reference na hindi naman Diyos ang tinutukoy, kundi metaphysical mind tsaka physical body. That's it. Wala pong Diyos na tinutukoy doon.
Tapos kung if we say na igagranta lang natin kahit misuse ni Mr. Yuwilda um, yung sinulat ni Mr. Rene Descartes, kahit misuse, igagrant na lang natin. Paano ba yun? Again, kapag creator ka po, logical po na mag-create ka. Yun po ang dapat pamalian ni Mr. Yuwilda. Creator, creation, logical, observable. Kapag merong creation, merong creator, that's observable. Yan po ang dapat pamalian ni Mr. Yuwilda at hindi mag-misuse ng isang reference na hindi naman Diyos ang tinutukoy. Yan dahil isa lang naman yung kanya nilatag. Yun na lang po ang aking rebuttal. Sana masaya po kayo kahit nag-misuse po ng reference si Mr. Yuwilday. Salamat po sa Diyos. I waive my time na po. Thank you, thank you. Okay. Clarify ko lang ha, 7 minutes, i-waive mo na. Yes po, isa lang kasi ang kanyang argument tsaka misuse of reference pa. Thank you po. Okay, sige. Reset the time to 10 minutes. Okay, negative. Pag ready ka na mag-rebut, the floor is yours. Yes, ready na po. Ayan, muli magandang gabi, no? Shoutout sa inyo. At sagutin natin, bilang ito ay rebuttal, sagutin natin yung kanyang pamamaratang na ito raw ipinakita natin yung ating argumento. Bagaman isa, no? At ayaw niya raw i-classify yan bilang yan daw ay ad hom, no? Pero sinasabi niya, ayan daw po ay misapplied, no? Misuse daw po yan. Pero yan ba totoo? Dapat kasi bago tayo magbitaw ng lalo na nasa debate tayo, sasabihin niya misuse. Hindi naman basta ang punto ng interaction problem sa dualist perspective ni Descartes, patungkol lang sa tao. Bakit? Hindi ba part ng metaphysical principle ng immateriality ang God? O ngayon, eto na naman, bibigyan na naman natin siya ng problem. Kasi tayo, negative tayo eh. Problem na naman ang bibigay ko. O ito naman, kailangan mo naman tong patunayan. Patunayan mo, Luther, kung talagang totoo sinasabi mo, anong aklat ni Descartes, no? Anong aklat ni Descartes o citation ng kaya mong ipakita na ito, yung interaction problem na nag-ugat sa kanyang perspective na dualism, applicable lang sa tao. No? Tandaan nyo, itong problem na ito, metaphysical principle. Ngayon, kung sasabihin mo, ay teka lang, interaction problem, hindi kasama ang Diyos dyan, tao lang yan. Bakit? Dito ba sa metaphysical principle, excluded ang Diyos? Excluded ba yan? Kaya nga problema yan eh. Kaya nga problema nyo yan eh. Okay, ayan ang malinaw natin na panibagong problema na naman yan sa Luther. Kala mo makakalusot ka. Hindi kasi makakalusot yung mga ad hominem na ganyan. Ang kailangan mong patunayan ngayon, nadagdagan ka na naman ng pasan-pasan. Anong aklat ni Descartes na itong interaction problem eksklusibo lang sa mga tao? Bilang metaphysical principle, kawawa ka na naman bro. Yung kawawa sa'yo bro, 2 times na. Ayun ang problema mo. Wala kang referensya niyan. Kaya pag tinanong kita halimbawa dyan, game over na. Pero dahil pangit yon, hindi masaya, pag itinanong ko yun dahil game over na, hindi ko itatanongin sa'yo. Ngayon, ibibigay ko na lang sa mga nanunood. Pati na rin sa'yo, bilang ikaw ay responsable. Ipakita mo naman sa amin bro, yung dinadada mo kanina, yung daldal mo. No? Yung daldal mo na eksklusibo lang ang interaction problem sa mga tao. Bilang metaphysical principle, kawawa ka naman bro. Ngayon, malinaw at na-predict na natin, hindi niya masasagot yung problema. Burden mo yan bro eh. Burden mo yan nasagutin. Ang gagawin ko dito, pamamalian ka at kitang-kita natin yung sinasabi mong God na internally coherent, meron palang problema. Bakit? Siya ay immaterial. Ang pinag-uusapan natin dito ay metaphysics at logic, no? Ayan ang scope ng ating pag-uusap. Tapos i-exclude mo sa dualist perspective ni Descartes, i-exclude mo ang immaterial God. Saan mo natutunan yun? Naloko na. Kaya yan, palusot mo lang yan.
So ngayon, meron ka ng dalawang problema. Bilang paglalagom po, unang problema niya, sinagot na natin. Giniba na natin, internally coherent nga ba yung konsepto ng Diyos niya? Hindi, immaterial eh. Eh ano ngayon kung immaterial? Eto, merong problema, interaction problem na ano? Ano ang status? Unresolved. Wala pa ring consensus, no? Hindi pa nasasagot, unresolved nga. Tapos ikaw, magbibida ka sa akin. Ay hindi, eto sagot dyan. Ha? Who you muna, no? Hindi to ad hom, no? Tinatanong lang natin, who you muna. At ngayon, meron ka na naman isang problema. Sabi mo, eksklusibo lang yung interaction problem na galing sa dualist perspective ni Descartes sa mga tao. Teka lang, metaphysical principle yan. Oh, ngayon, panibagong problema mo na naman yan. And I think, sapat na yung pagre-reiterate ko na to para mapansin ng mga makikinig at uunawa na talagang merong problema. Dalawa na problema mo. Ang tanong, kung anong klaseng problem solver yung kausap nating affirmative. At magkakaalaman tayo niyan sa cross exam. Muli, magandang gabi po at shoutout sa DevCon, shoutout sa lahat ng mga nakikinig na umuunawa. Tapos na po ako. Ayan. Pariset ako ng time, Jack. 10 minutes. Papunta na tayo sa exciting na part. Ayan. So ngayon, dahil nagkakainitan na kayo, at far be it from me na pigilan ang init ng inyong ulo, pupunta na tayo ngayon sa ating cross-examination. Affirmative, ready ka na bang sumagot sa mga itatanong sa'yo? Yes po, yes po. Okay, meron kang 20 seconds to answer each question. Negative, pag ready ka na magtanong, start ka na. Yes, start na tayo. Moderator and timer. Ayan, ang unang tanong sa'yo, rinig na ba ako? Yes or no? Yes po, naririnig po kita dahil naka-open mic ka po. Opo, naririnig dahil naka-open mic. Thank you. Sunod na tanong, dahil rinig mo na pala ako, sinabi mo kanina, hindi alam ni God ang imposible. No? Verbatim yan. Nasa recording yan ni Kuya Rasha. Sabi mo, hindi alam ni God ang imposible. Tanong, ikaw ba bro, alam mo ba yung imposible? Yes or no? Objection po, wala po akong sinabing ganun. Ang sinabi ko po ang illogical. Illogical possible. Wala po akong sinabing imposible, quote and quote. Objection, Miss Moderator. Counter objection, moderator. Okay, ano yung counter objection? Ang counter ko po, hindi ko naman siya tinatanong kung may sinabi siya. Ang tinatanong ko, kung alam ba niya yung impossible. Hindi siya sumasagot sa tanong. Hindi ko tanong kung alam niya eh. Malinaw ang tanong ko eh. Yan lamang po. Okay. So, sa pakikinig ko kanina, meron kang binanggit na logical impossibility. So, I would allow this question. It's your choice kung magpapas ka ba or magne-next question. But I will allow the question. Sasagutin ko po kapag yung sinabi mo logical impossible, sasagutin ko po yun. Pero yung imposible, hindi ko po yun sasagutin. Yun kasi sinabi ko, Miss Moderator. Clarify, magpapas ka ba or sasagutin mo yung question? Sasagot po, pakiulitan lang po para sa recording. Okay, sige. Repeat the question. Okay, repeat ang question. Thank you moderator, thank you timer. At kinig ka bro, dahil sabi mo kanina, verbatim yan, hindi alam ni God ang imposible. No? Hindi alam ni God ang imposible. Ang tanong ko sa'yo, ikaw ba, Luther, alam mo ba ang imposible? Yes or no? Yan, ang sagot po dyan, hindi ko po alam yung imposible. Tsaka ang sinabi ko po kaninang verbatim ay logically impossible. Hindi lang po impossible, quote and quote. Thank you po. Next question. Next question, sabi mo hindi mo alam ang imposible. Tanong, alam mo ba Luther kung nag-i-exist ang isang square circle? Alam mo, hindi mo alam, categorical. Nag-i-exist po siya in theory, tsaka in practice hindi po siya nag-i-exist. Objection. Yes, anong objection? Hindi po siya sumasagot ng categorical kung alam ba niya o hindi niya alam.
Ang rules po natin categorical muna bago yung mga pagpapalusot. Okay. Luther, anong counter objection? Wala po. Sasagutin po. Wala. Okay, sige. Proceed with the question. Ang tanong ko, alam mo ba, Luther, kung nag-i-exist yung square circle? Alam mo o hindi mo alam? Categorical. Ang sagot ng categorical, alam ko in theory, pero hindi po siya talaga nag-exist in practice. Kahangalan po yun. Kaya nga, kapag gumagamit tayo ng ganon, may something pong mali sa ating reasoning or logic. Thank you po. Okay, sunod na tanong. Sabi mo kanina, hindi mo alam ang imposible, Luther. Letra por letra yan, sinabi mo. Hindi ko alam ang imposible. Tanong, ang square circle ba ay posible o imposible? Categorical. Posible po siya in theories, pero in practice po, imposible po talaga. Dahil kapag yun nga, gagawa si Mr. Juwile ng square at circle, hindi ata yung square at circle. Ewan ano po yun. Sige, sunod na tanong. Sa anong aklat mo natutunan at nabasa na yung square circle ay posible in theory? Ayan, ito ha. Not necessarily aklat, pero ginagamit siya in debates para mapatunayan yung omnipotence ni God ay hindi coherent. At sapat na po yun na ebidensya na meron talagang umiiral na square circle in theories. Ayan, next question po. Okay, iwan na kita dyan. Ayan. Ang tanong ko sa'yo, bro, dahil tayo ay nasa debate at ikaw ay affirmative. So, tanong ko sa'yo, ito bang paksa o yung topic na pinatutunayan mo? Ito ba ay a priori o hindi a priori? Categorical. Objection, moderator. Yes, anong objection? Napunta na po kami sa theory ni Plato. Hindi po siya kasali sa debate namin. Yung theory ni Plato, di po siya kasali ng debate. Yun pong objection. Red herring na po. Out of topic na Counter rin. objection. Counter objection, tinatanong ko siya kung ito bang paksang pinatutunayan niya ay a priori o hindi. Hindi ko sinasabi kung kasali ba yung kay Plato o hindi kasali. Sa yung sagot niya, hindi siya sumasagot sa tanong, moderator eh. Okay, sige. Yun lang po. To clarify, naiintindihan mo ba, Luther, kung anong a priori? Yes po, yung theory po ni Plato. Pero di po siya kasali sa debate na ito. Yung theory din po kasali. Okay. Para sa judgment ko, I think alam ko kung saan patungo yung line of questioning. So, I would allow this question. Ngayon, pagka sa susunod na question, hindi na aligned dun sa topic nyo, I would stop this line of questioning. Sige, I will allow this question. You can pass or you can answer. It's your choice. Babantayan ko yung next question, negative ha? Okay. Affirmative, decide if you want to answer or pass. Pass po. Ayan. Sabi mo, pass. Magtatanong ako. Ito, payak lang to na diksyonaryo. Sabi dito, ang isang kahulugan daw ng a priori, derived by logic without observed facts. Tanong, yung pinatutunayan mo bang paksa without observed facts o with observed facts? Categorical. Metaphysical kasi si God, so without Moderator, objection ako. Yes, anong objection? Oo, malinaw categorical ang tanong ko Nagpapalusot, hindi naman hindi ko tanong yun Ito yung tanong ko, without observed facts ba o with observed facts yung kanyang paksa, yung topic niya? Ayun muna sagutin niya, nasa rules yun Okay, sige. Hindi na muna ako hihingi ng counter objection. As stated sa rules natin, Luther, sasagot ka muna dun sa categorical, then explanation comes after the answer. Sige, sagot ka muna kung yan ba ay based on observed facts or not. Ayan. So, pwede na bang sumagot? Pakiulit na lang po ng tanong para sa recording. Talagang ulitin ko yung tanong. Ito yung tanong.
Yun bang paksa mo ay without observed facts o with observed facts categorical? Without observed facts po dahil yung konsepto ni God ay hindi po siya physical, metaphysical po ito. So, ewan ko po kung ba't mo pa yan natatanong. Next question po. Okay, sunod na tanong. Amen. Sabi mo, without observed facts. Sa mga tuwid, tanggap mo yung statement ng paksa mo na the concept of God is internally coherent ay walang observable justification. Tanggap mo yon o hindi mo tanggap? Walang observable justification. Categorical ang tanong ko. Ayan, so tinatanggap ko po yun na ang aking pong pinapatunayan ay wala pong observable justification, pero yung logic po kasi metaphysical yan. If you use logic, ma-justify po natin. Yun po, next question. Okay, sunod na tanong. Inilatag ko sa'yo bilang responsable ako yung interaction problem. Tanong, tanggap mo ba yung God ay immaterial? Tanggap mo o hindi? Tanggap ko po na si Papa God ay immaterial, si Papa God po ay immaterial. Next question. Okay, sunod na tanong. Komo siya ay immaterial at yan ay tanggap mo. Tanggap mo rin ba talagang totoong may problema ng interaction? Na yung God mo na immaterial, nag-i-interact sa materya. Tanggap mo meron talagang ganong problema o hindi mo tanggap? Hindi ko po tanggap. Malulusutan ko po yan later sa aking cross, or kapag itatanong niyo pa kung ganyan pa yung line of question, malulusutan po yan at masasagot po. Next question. Hindi ko po yun tanggap. Sunod na tanong dahil sabi mo malulusutan mo. Oh, anong argumento mo naman na nagpapatotoo kahit papaano no na yung interaction problem ay hindi dapat tanggapin kagaya mo? Anong argumento mo diyan? Objection po is strawman. Wala po akong sinabi na hindi dapat tanggapin. Yung sinabi, ang hindi po tatanggapin, ay, kalimutan. Answerin ko na lang. Diyos ko, no. Diyos kong utak to. Masyadong malimutin. Answerin ko na lang po, sorry po. Ano yung questions, Kuya Yuwilday? Ano, moderator? Ulitin ko po yung tanong, moderator. Yes, repeat the question na lang. Thank Ayan, you. thank you po. Ayan, thank you, moderator. Thank you, timer. At kinig ka, bro, para hindi ko inuulit yung tanong. Sabi mo kasi kanina, hindi mo tanggap. No, hindi mo tanggap. Kaya tanong ko sa'yo, ano naman yung argumento mo laban dito sa interaction problem para hindi mo tanggapin? Para hindi tanggapin, para pamarisan ka namin na, oo nga, gayahin natin si Luther. Huwag nating tanggapin. Ano yung argumento mo, bro? Ayan, so i-argue ko po yung pagiging omnipresent ni God. So aware po tayo sa pag-assume ni God ng human nature. So naging material po si Papa God. So dahil po doon, meron na po siyang attributes ng pagiging human at pagiging material. Next question po. Okay, sunod na tanong. Pagka ba mayroong problem, tanggap mo hindi coherent? Yes po, pero tanggap ko po yun na hindi po talaga coherent kapag mayroong problem. Pero yung mga nagmi-meeting po dyan, yung mga nag-uusap dyan, hindi po sila kasing talino po. Next question po. Okay, sabi mo hindi sila kasing talino mo. Tanong, ito ay dekadang pag-uusap no, sa philosophy of mind and philosophy of religion. Tanong, sino yung mas matalino sa inyo na dekada ng pag-uusap? Silang mga dekada ng nag-uusap o ikaw? Thank you sa sagot. Ako po yung thank you sa tanong. Ako po ang sagot. Mas matalino po ako dahil kita nyo naman na solusyonan ko yon nang walang kahirap-hirap. At kung mali po ang aking solusyon, pamalian nyo po, Mr. Yuwilday. Okay, sabi mo mas matalino ka sa mga yon. At meron ka ng sagot sa interaction problem. Sa makatuwid, pwede mo nang gibain yung peer-reviewed status na unresolved ang interaction problem. Pwede mo nang gibain. Pwede po kung marinig po ang aking maliit na boses, kapag sisigaw po ako, gigibain ko na po yun. Kung marinig ako. Pero kung hindi ako marinig, wala pa akong powers para gibain yun. Tulungan niyo po ako, Sir Yuwilday, na marinig po. Thank you po. Ang sunod na tanong, habang may oras pa ako,
Sabi mo kanina, may solusyon ka na sa interaction problem. Meron ka ng solusyon dahil ikaw ay mas magaling eh. Mas matalino ka sa mga nag-uusap na to eh, sa philosophy of mind at philosophy of religion. Tanong, so paano nga nakaka-interact yung isang immaterial sa materya? Paano? Ayun ang tanong, paano? Ayan, sasagutin po, paano daw? So, ayun nga sa amin, si Papa God ay nag-assume ng human flesh, gaging material po siya. So, maka-interact na po siya sa mga material things. Iba't ibang mga material. Ayan, yun po ang sagot. Sunod na tanong, sabi mo, nung incarnation ika, natapos na yung interaction problem. Tanong, noong bang creation, nag-incarnation na ba yung Diyos ninyo, nasa tinatawag mong papagad? Nag-incarnation na ba siya? Na-incarnate na ba siya nung creation? Yes or no? Ang sagot. Yes, dahil omnipresent nga po siya, hindi po siya nagsistay sa isang timeline, isang lugar, kahit saan po, kahit kailan, nandun po ang ating Papa God. Ayan, next question po. Sunod na tanong, anong talata sa Biblia mo nabasa, maging sa letra o sa diwa, na noong panahon ng paglalang, ng pagkakataong lumalalang yung Diyos ninyo, meron ng inkarnasyon? Anong talata yan? Ay, wala po tayong mababasang talatang quote-and-quote na ganon, tsaka diwang ganon. Pero meron po tayong mababasa na ang Diyos po kahit kailan, kahit saan, nandyan po siya kahapon, ngayon, at magpakailanman, nandun po si Papa God. Next question po. Sunod na tanong, sa Juan 1:1, dahil gumamit ka na ng talata, no? Sa Juan 1:1, yung buong mga sugnay niya na 1, 2, 3, ano ang kalagayan doon ng Logos? Nag-incarnate na o hindi pa nag-incarnate? Categorical. Ang nakasaad po sa talata ay hindi pa po siya nag-assume ng human flesh. Pero nga po, si God ay objection po, sumasapaw. Miss Moderator. Okay, sige. I will give you 5 seconds pa. Paki-reset yung time sa 15 seconds. Unang warning, you will die. Bawal mag-interrupt kapag time nung affirmative. Sige, pakituloy yung sagot mo. Pakiulit po ng tanong dahil malimutin po kasi ako. Thank you po. Hindi ko na ipapaulit yung tanong. Sabi mo kanina, yung logos ay hindi pa nag-exist. Continue from there. Ayan. Ang sinabi ko po, thank you po sa pagpapaalala. Ang sinabi ko po, ang logos po ay ang kanyang, basta metaphysical pa yun, dun sa Juan 1-3, pero hindi nga po siya nalilimit sa isang lugar o isang panahon. Ayan, next question. Hindi na po ako magtatanong dahil nadali na siya doon, moderator. Thank you po. Okay, salamat. Paki-reset yung time, 10 minutes. Okay, panahon mo na para gumante, Luther. Pag ready ka na magtanong, start na yung time. You will die, ready ka na ba sumagot? Yes po, kahapon pa po. Okay. Na-late. Ngayon pa lang tayo magtatanungan. Sige, Luther, kapag ready ka na magtanong, tanungin mo na yung ready pa mula kahapon. Yan, first question, Kuya You Will Die. Kailan ba ang nakapagsunduan na debate, kahapon o ngayon? Categorical. None of the above. Yung napagkasunduan natin, none of the above. Hindi kahapon, hindi rin ngayon. Kasi ang sagot, noong mga nakaraang araw pa. Kaya yung itanong mo bro, yung relevant naman sa paksang inilatag ko na malinaw na malinaw, hindi mo nasagot bro. Doon ka magtanong. Next question. Ayan, okay. Nilatag mo yung dualism ni Rene Descartes, tama? No, hindi ko nilatag. Wala akong latag na dualism ni Descartes. Wala akong latag nun kasi hindi ako dualist. Kaya hindi ko siya ilalatag. Next question. Okay. Sino ba ang gumawa ng The Interaction Problem and Mental Causation? Si You Will Die or si Rene Descartes? None of the above po.
Kasi hindi naman ginawa ni Descartes yung interaction problem. Hindi siya yung gumawa niyan eh. Lumitaw lang yung interaction problem dahil sa kanyang dualismo. Pero hindi siya ang nesesaryong gumawa niyan. Na-developed yan. At saka hindi rin ako ang gumawa. Kasi lalo kang kawawa pag ako gumawa niyan, bro. Next question. Ayan. So, Kuya Yuwilday, kami ba mga theista, subjectivist, relativist, or objectivist? Ba, mali ko sa inyo. Wala naman akong pakialam sa teismo ninyo. Ang topic natin, hindi naman tungkol sa Objection teismo. po. Moderator, categorical po yun. Hindi po sinasagot ni Mr. Yuwilday. Counter objection. Okay, anong counter objection? Ang sagot ko, wala akong pake. Ibig sabihin, none of the above. Ulitin ko, none of the above. Oh. Hindi ko problema yun eh. Ayan, sumagot naman pala. None of the above naman pala. Sige, next question Okay, na lang po tayo. Next question. Ayan. Ano bang paki namin sa consensus kung objectivist kami, Kuya Yuwilday? Yun po ang tanong. Anong paki namin sa consensus kung objectivist kami? Kung objectivist kayo, lalong may paki kayo dapat sa consensus. Dahil yung consensus, merong pinaggamitan ng mga objective standards. Hindi kagaya ng sabi mo, ako mas matalino sa mga yan. Sino nagsabi nun? Ikaw lang. Baka naniwala lang sa'yo yung aso. Tsaka yung dalawang lisa ng kuto. Dapat hindi ganun ang consensus. Next question. Ayan. Next question, Kuya Yuwilday. Ano bang, yun nga, sino ba yung nagbigay or hindi pa nagbigay ng consensus ayon sinabi mo? Sino-sino yung mga taong yun? Sino-sino pa yung hindi nagbigay ng consensus? Tanong? Sino po yung hindi po. Sino po yung nagmi-meeting? Para sa topic na yun. Sino po yung nagde-debates para sa topic na iyon? Kung kilala mo. Okay, sagot. Ito sagot. Hindi ko sila kilala per se, kagaya ng hindi mo rin kilala kung sino yung pinsan ko. 'Di ba? Pero kilala natin sila bilang sila ay mga eksperto sa larangan ng philosophy of mind at philosophy of religion. Na hindi putyo-putyo, kaya nga peer-reviewed eh. Next question. Kung di mo sila kilala, ito ang tanong, premise yun. Paano mo nasabing eksperto sila kung strangers pala sila para sa'yo? Aba, syempre. Peer-reviewed na nga. Ito, papakita ko sa'yo. Namnamin mo to. Papakita ko sa'yo. Kalinaw ng latag ko dyan eh. Ayan ayan The peer-reviewed consensus. Sino yan? Ayan Unresolved. Peer-reviewed yan. Hindi kailangan kilala ko yung mga yan. Next question. Kaya po wala akong sinabi na kailangan kilala mo yun. Ayan. So, yung mga latag ko, Sir Yuwilday, minute mo ba yun lahat? Or isa lang yung minute mo dun? About lang po dun sa creator? Categorical po. Hindi ko minute lahat dahil irrelevant thesis yung mga pinaglalatag mo. Yung mga omni attributes, hindi naman yun ang inaatake ko eh. Predictable kasi yung latag mo, bro. Sa totoo nga, nakaka-boring eh. Wag naman sasama yung loob mo. Hindi ako atake sa mga omni attributes. Napaka-basic na kasi nun eh. Hindi naman kasi ako baguhan sa ganitong usapan. Next question. Ayan, premise, kung hindi mo minute, ano pala ang trabaho ng negative? Pamalian ng affirmative or maglalatag ng kanya, categorical? Both. Both. Yes, both. Sang-ayon sa IDEA guidelines ng international debates. Baka di mo alam yan. Magbasa-basa ka kasi muna. Kasali yun, both. Both na nasasalubungin yung latag ng kalaban at meron ka rin syempre latag. Next question. Ayan, pero kinonsid mo naman na hindi mo minute lahat ng latag ko, di ba? Ayan, so, kung hindi mo minute ang lahat ng latag ko... Objection ako. Sige po. Okay, anong objection? Nagpaparatang kasi siya, nag-concede daw ako. Wala naman akong kino-concede, panay nga ako sagot eh. Kung nag-concede ako moderator, di na ako sasagot, di ba? Alis na ako dito. Huwag siya nag-concede ako. Huwag mag-interrupt. Tapos na po Sorry, ako. Ka na ba mag-object, Yuwilday? Tapos na po. Okay, sige. Affirmative, anong counter objection?
Ay, nakaklaro po ba sa aking sentence paano ko po ginamit yung word na concede? May karugtong po yun, pero hindi po ata siya nakinig sa karugtong. Kaya na-misunderstood niya po. Okay, sige. Ang ruling ko dito from now on, like I said earlier, umiwas sa mga side comments kung hindi naman necessary dun sa debate nyo at dun sa topic, wag nyong sayangin yung oras ko at yung oras ng mga nanonood dito para dun sa disiplinadong debate na ipepresenta ng Debaters Convention. So, yun yung ruling ko, no? No side comments from now on. Okay, proceed with your cross-examination. Ayan. So, yun nga, sabi ni Sir You Will Die, ito na lang din. Ayaw niya ng word na concede. Sabi ni Sir You Will Die, hindi niya daw na-meet lahat ng aking latag. So, inaamin mo ba, Sir You Will Die, na yung pagiging negative ay kulang-kulang? Yes or no? No, wala akong dapat aminin na kulang-kulang. Kasi sapat na yung argumento kong isa na napakabigat na hindi mo kayang salubungin. Na ang ginawa mo na lang absurdo. Mas matalino ko sa mga yan kasi nalusutan ko. Ang dapat mong gawin bro, sumagot, hindi magpalusot. Letra por letra sabi mo, nalusutan ko. Hindi ang kailangan magpalusot bro, sumagot sa problema. Next question. Ay, naka-off mic pala ako. So, tanggap po ba, Sir You Will Die, na sumagot ako? Yun nga, yun yung sagot ko, yung palusot ko, sagot ko yun. Tanggap mo, hindi mo tanggap. Hindi ko tanggap kasi sabi mo palusot yun. Hindi ko tanggap na yun ay sagot doon sa interaction problem kasi nga unresolved pa nga yun. Eh ikaw magdudunong-dunungan ka, mas patalino ko sa mga yun. Hindi kami pantay ng ano. Kaya hindi ko tanggap. Next question. Ayan, so, I waive my time na po. Okay. Ano na yan? Sure na yan? Sayang yung 3 minutes mo. I-wave na ba? Yes. Yes po. Okay, sige. Let's proceed with our closing statement from our negative statement. Negative side. Kapag ready ka na, negative, start na tayo sa iyong closing. Yes, ready na ako, moderator. Thank you rin sa timer. Thank you rin sa nagla-live stream nito, no? Sa lahat ng mga nag-live stream na nakibahagi para itong pag-uusap na to mai-record, no? Para mapanood pa. And shoutout sa inyong lahat. Muli, bilang paglalagom dito sa amin naging usapan, meron ako mga natutunang bago, no? Sabi ni Luther, hindi daw alam ni God ang imposible. Pero siya alam niya yung imposible. Lalabas niyan, kayo pala ang hindi coherent ng Diyos mo eh. Siya hindi niya alam yung imposible, ikaw alam mo. Naloko na. Pangalawa, nahulog na naman siya dun sa sa manhole. Ang ganda ng pagkahulog niya eh. Sabi niya, hindi pa daw tawag dito, lagi raw nasa constant daw nakalagayan yung Diyos. At ang Diyos daw nila, kung nag-incarnate, nasagot na yung interaction problem. Ayun daw ang paraan, yung incarnation. Kaya tanong natin, kung ayun ang sagot mo, yung incarnation, o yung pagkakaroon ng mula sa kalagayan ng pagka-Diyos naging tao, doktrina kasi nila yan, no? Ayun daw ang sagot niya sa interaction problem. Lalabas niyan, naloko na. Dahil noong creation, hindi pa nag-i-incarnate. Yung Diyos mo. Yung ikalawang persona, kung Trinitarian ka man. Hindi pa siya nag-i-incarnate dun. Kaya ano sagot niya? Wala palang ganong talata. Letra por letra, kahit sa diwa, wala daw. Nahulog siya sa manhole. Tinanong natin siya sa uno-unong Juan. Naloko na naman siya. ang kailangan niyang patunayan dyan, nagkaroon ng inkarnasyon doon sa Juan 1:1. Wala pa nga nun bro. Kaya bago yan bago yung mga natutunan namin sa'yo At pero syempre, natutunan pa rin namin sa'yo na itong paksa na ito bilang ang paksa po ay the concept of God is internally coherent. Ang gusto kasing gawin ng affirmative, utuin tayo. Gusto niya utuin tayo na ang konsepto ng Diyos ay wala ikang contradiction, walang salungatan, harmonious. Ayun ang gusto niya
Kaso nakalimutan niya. No, hindi ko naman sinabing hindi niya alam, no? Nakalimutan na lang niya. Meron pa palang mga ganitong problema at dilema sa philosophy of religion and philosophy of mind. Na para siya makalusot, sabi niya, mas matalino ako sa mga yan. Naloko na. Kaya malinaw, sabi pa niya kanina, idagdag ko lang, sabi pa niya kanina, exempted daw. Nakita niyo, hindi niya sinagot yan. Exempted daw doon sa bilang metaphysical principle ng dualist perspective ni Descartes, yung interaction problem. Sabi niya, eksklusibo lang daw yun sa tao. Hinanapan natin siya ng referensya. Wala man. Naloko na. Nag-iimbento ka ng on the spot. Ano ba yan? Kaya malinaw, no? Bagaman baka iniisip ng iba, isa lang naman ang argumento mo. Yes, isa lang. Kasi yung problem na yan, wala pa kang sagot yan. Kaya nakakapagtaka maglalakas loob yung iba dyan. Sasabihin niya, ito sagot. Wrong. Wrong ka dyan, boy. Unresolved pa nga Gusto mo may sagot ka na. Naloko na. Kaya alam na alam po natin sa paksang ito yung concept ng God. Bilang meron palang interaction problem, nakaakibat yan yung claim na yan. Na hindi niya alam kung a priori kanina. Hindi niya alam na yan ay merong bearing. No? Kaya malinaw, yung pagiging internally coherent, ibig sabihin po internally coherent sa loob mismo ng sistema ng konsepto ng Diyos. No? Yan po ay harmonious dapat. Kung tama siya, kaso hindi, paano nga magiging harmonious? Meron ngang gap, meron ngang problema. Ayun lang po, ganun lang po kasimple. At ito, maraming salamat po sa mga nagmagandang loob na ito ay i-live stream sa pag-asa na ito ay mapakinggan pa at ma-review po ninyo. Makikita nyo naman po yung consistency ng ating inilatag. Pati yung paraan ng pagpapalusot. Sabi niya, papalusot daw siya. Ayaw ko naman nun. Ayaw kita gayahin bro, yung nagpapalusot lang. Kaya muli, shoutout sa DevCon, yan. At sana marami pa kayo, maingganyo kayo na makipag-usap sa amin. Hindi naman po kami nangangain ng tao. Yan, shoutout din po sa grupo ko sa Roundtable. Sa mga kaibigan ko, shoutout po sa inyo, sa Bebis Cartel, sa Blind and Friends, sa lahat po ng mga nakakasama ko sa online. Maraming salamat po. At sana po, ito po ay kapulutan nyo ng kahit kapirasong lang. Pag-iisip-isip, mag-ponder po kayo sa mga paniniwala nyo. Magandang gabi po. Ayan, maraming salamat. Negative. 5 minutes on the clock para sa ating affirmative. Pag ready ka na, Luther, start na yung oras mo. Ayan, so thank you Miss Moderator, thank you din sa timer, sa DevCon, sa mga nanonood, at thank you din po kay Kuya Yuwilday sa pag-strawman, at pagsabi na hindi ko raw alam ano yung priori na sinagot ko naman sa ating moderator. Hindi ko alam kung nakalimutan niyo or nagsinungaling siya. Ewan ko. Ayan, so babalikan po natin yung aking mga nilatag. Hindi nyo po minute as a negative. Sabi niya, meron daw siyang hindi minute, so kulang. Tapos tinanong ko kung kulang-kulang ba siya as a negative. Hindi raw, pero may kulang siyang ginawa. Ewan ko, dilemma yun ni Mr. Yubilday. At ito pa, ayaw niyang tanggapin ang ating sagot. Pinaglalaban niya, unresolved. Kapag unresolved, ano bang logical na gagawin? I-solve. Resolve pala Tapos nasolve ako, ayaw tanggapin ni Mr. Yubilday. Ayaw tanggapin na ang Diyos ay omnipresent. Yun po ang aking paliwanag. Pero hindi ilagan niya po talaga. Ayan. So, klarong-klaro naman po, wala pong nagawa ang kanyang nag-iisang argumento, walang nagawa na solve natin kaagad, yung unresolved, naging solve. At ewan ko bakit ayaw tanggapin ni Kuya Yuwilday na mas matalino ako sa mga nagde-debate doon. Ewan ko kay Kuya Yuwilday. Ayan, so ito lang po ang aking masasabi. So tama po talaga ang Christianity dahil na-solve po natin ngayon yung unresolved kuno. Na pinagdedebatihan, na-solve po ng Kristyanismo at na-solve po ng isang Kristiyano. Ayan, so
sana kung Islaman kayo ay sa Iglesia ni Chris Brown ay magbalik Kristiyano na po kayo. Totoong Kristiyano po at hindi po Iglesia ni Chris Brown dahil hindi po sila Kristiyano. Yan, klaro naman po sa kanyang pagsinungaling or nakalimutan, yun nga. At kanyang pang strawman na wala po talaga siyang napatunayan. Tsaka sa kanyang closing statement, klarong-klaro naman na may mga sinungaling na parts doon. Makikita naman natin yung mga sagot ko sa ating recording kung meron man. At salamat pala sa mga nagla-live ngayon tsaka nanonood. Thank you na rin. Tsaka yun nga, yung unresolved ni Kuya Yubilday na pinaglalaban niya, na-solve natin bilang isang Kristiyano at hindi niya po minute lahat ng nilatag ko. So, ayaw niya rin pong tanggapin na kulang-kulang siya sa negative. So, kayo na po yung bahala. I leave my time sa conclusion proper, pero mag-thank you pa ako sa lahat, sa mga friends ko. Ayan, kung kilala niyo sarili niyo. Hindi ko na lang kayo i-mention. Ayan, I leave my time na po. Thank you. Ayun, maraming salamat sa debaters natin tonight. Salamat din sa Debaters Convention sa pagpa-facilitate ng debate na to. Thank you sa timer natin na si Jack. Salamat kay Sir Rasha na nag-livestream nito sa channel niya. And hindi ko alam kung sino yung nagre-record ng debate na to for tonight. Ayun, for me, shout out din sa aking grupo na Roundtable ATS PH at salamat sa Baby's Cartel, salamat sa Blind and Friends at sa mga kasama natin dito na nanood at sumuporta sa ating mga debatista. Kung meron pang ibang magsha-shower out at kung meron pang ibang i-announce, bibigay ko na yung floor kay Filingerong Theologian. But other than that, thank you so much sa maganda, smooth at maayos na debate. Ayun lang. FT, bigay ko na sa'yo yung Ay, you can speak? Okay, sige. Kanino ko bibigay to? Pili ka. Kung meron pang mga magde-debate for tonight, kayo na yung bahalang mag-moderate sa mga sarili. Okay. Sige, promote natin yung Discord. Sa mga gustong sumali sa mga ganitong uri ng event, pumunta lang po kayo sa Discord channel ng Debaters Convention. I-approach nyo si Soleil or si FT or pumunta lang kayo sa TikTok channel ng Debaters Convention para makuha yung link for this Discord server. Marami tayo ditong channels na pwede yung puntahan. Merong for religious talks, meron ditong mga religious discussion, merong mga social issues, merong rooms for atheists and agnostics and other religious groups. Tapos, meron din tayo ditong Bardagulan channel and Marites channel. So, they cater to all kinds of conversation. So, kung meron kayong mga gustong pag-usapan, head to the Debaters Convention Discord server or Discord channel. Tapos, ayan, punta lang kayo dito at makipag-usap. Coordinate with the moderators para makapag-facilitate sila ng debates nyo. Yun lang siguro for me kung wala na tayong ibang... Salamat kay Jel, kung sino ka man. Thank you sa'yo. Jelk. Si Jack. Okay, salamat kay Jack. Okay, salamat Jack. Salamat sa pagta-time sa debate na to. So, yun lang. Kung wala na tayong ibang announcement, aalis na ako at matutulog na. Yung mga gustong mag-debate kanina, the floor is yours. Yun. Maraming salamat, everyone. Thank you, You Will Die and Luther, for this event. Thank you, FT. Salamat. Bye-bye. Thank you, Ate Indo. God bless you po. Thank you po. Bye-bye.